In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, let's pray our favorite prayer at the feast. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings. Today, I open myself so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim, I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's word, everybody. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We want to welcome everybody here at the feast tonight. Let's give each other a big hand, please. Hey! Thank you. We want to welcome also those who are here for the first time. Thank you so much for being here. For those who are here for the first time, my name is Jan, and it's an honor and a privilege to serve you tonight once again. And for those who are here attending every week, so maraming salamat po for being here. And I hope the Lord is speaking to you mightily, and I hope that He will bless you again. So, kamusta ang bakasyon? Pakitignan ng mga katabi. Mukhang okay ba ang bakasyon niya? Bitin ba ang bakasyon niya? Sure. Parang galing parang kulang. Kung mga estudyante dito, na-extend pa kayo today, grabe, no? Talagang, yung mga anak ko, talagang, again? No classes again? Wow. Darating ka rin sa point na, we wish mo na break ulit, di ba? So, but anyway, welcome to we are in the series, The Good Life, a journey through the Sermon on the Mount. I hope that you're being blessed by this series kasi grabe to. Itong series na to, hindi ko akalain na ganito kalalim. But again, we've been telling you that Jesus is the good life. Everybody say, Jesus. Sa mga first-timers, nako, tingnan nyo yung series natin sa YouTube. Ang gaganda. Review it. Sermon on the Mount. So we're discussing the 6 laws. Nandito tayo sa part na to, yung 6 laws na yan. And for tonight, uubusin natin lahat. Yung oaths, yung eye for an eye, at saka love your neighbor. Yan, lahat ng mga yan. Kasi madali lang yan. Kaya ni Lord yan. Matthew 5:43, it says, You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. Pakitingnan ng katabi, may enemy ba? Meron. Meron ba siyang, yung iba lalakas ng, meron. Kasama ko siya sa feast. Ganda. Dinala ko nga di ba? So, enemy. So, let's see the perspective of an enemy and a neighbor later. So, sabi niya, you heard it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. And pray for those who persecute you. Bakit? So that you may prove yourselves to be sons of your Father who is in heaven. For He causes the sun to rise on the evil, and on the good. And He sends rain on the righteous and the unrighteous. My one big message tonight is this, at gusto kong sabihin mo to sa katabi mo. Love your enemies. Yeah. Ano ba yan? Baka iba sa inyo, boss. Alam mo yun? Hindi. Hindi mo enemy yun. Yung chismosa sa office. Ano ba bang mga enemy? Ex mo. Wow, talaga naman. Enemy ka agad. Kung sino man yan, ako, take note, ha? Love your enemies. Hindi, don't have enemies. Habang buhay ka, may mababad trip sa'yo. Why? Because if you're doing something good, listen to me, if you're doing something good, you shame yung iba na hindi gumagawa ng maayos sa trabaho, di ba? Kaya huwag ka na mag-OT. OT ka ng OT. Pag masipag ka, ay naku, naiinis sa'yo yung mga tamad.
Yung mga chismosa. Kaya minsan isipin mo, walang galit sa akin na ikaw yung chismosa. Di ba? Kaya, don't have enemies. Kasi if you don't have any enemies, you might not be doing anything good as well. Alam mo yun, nasa gitna ka lang, status ko, parang... Kaya kung kaibigan mo yung katabi mo, kung kaibigan mo lang ha, wag kang mag-assume, tapikin mo siya, sabihin mo sa kanya, friend, habang buhay ka, may magagalit sa'yo. That's why talk number 5 is this, pursue peace. Woo! Okay ba? Peace. Yan. Ito yung peace be with you. Di ba? Peace. Ito tayo tonight. Peace. Para rin sa akin itong talk na to. Ako pa, marami akong kaaway. Okay lang yan. So allow the Lord to bless us tonight with His word. Father in heaven, I lift up to you every person here in this room and every person online. Thank you, Lord. I know that we will pursue peace. We will be the light bearers, the peacemakers. Hindi kami magsispread ng mga ng mga mga USB na yan. Bless us, Lord, tonight. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. All right. Thank you so much. Please be seated. All right, pursue peace. Ay, naka. Thank you, Lord. Wait lang, aking kodigo. Setup ko lang po. Sino dito first time? Hello po sa inyo. Hello. Palakpakan natin ulit ang ating mga first-timers. Maraming salamat. I want to thank you again for those who are online. Maraming salamat. May mga konti lang po nagpapa-shout out from Singapore. Nax. Salamat po for watching Feast Makati Salcedo. Hindi lang Singapore, Midsayap, yung ganon. Yung sa Mindanao din, sa Davao, sa Jensan. So maraming salamat po sa inyo lahat for attending our feast online tonight. All right? So thank you. Pursue peace. Pakisabi nga ulit, pursue peace. Pakitingnan ng katabi, mukhang para sa kanya ba itong talk na ito? Ha? Mas para sa kanya ba? Yes or no? Teka lang. Okay. Pursue peace. Why? Because conflicts will happen. Di ba? Conflicts will happen. Habang buhay ka, conflicts will happen. Sino dito may kakilala na nagkako-conflict with their family members? Meron ba? Family members. Huwag na ikaw, yung kakilala mo na lang, hindi ikaw. Perfect yung family niyo eh. Yung, di ba? May kakilala ka na parang maraming magkakaaway sa family, mga magkakaibigan. Di ba? Meron yan. Politics. Mga Facebook post ninyo. Pag sinabing flood control, naiinis ka na naman. Ngayon, sikat si Vico Soto. So, naiinis ka na sa mga nangaaway sa kanya. So, maraming conflicts. Pakisabi nga, conflicts happen. Why? Because of a few figures like this. Again, konti lang to ha, na nahanap ko. Talagang, ito lang yan. Sige. Differences in values. Magkakaiba ng values. Misunderstandings. Fight over things, unmet expectations, diba? Sa mga mag-asawa, hindi lang sa mag-asawa, sa business partners, different personalities, or minsan, stress ka lang o tired ka lang. Pakitingnan ng katabi, tuwing kailan siya galit? Sige nga, paki-assess nga. Gutom. Okay, gutom. Sasali natin. Isa sa tiredness yon. Okay. The hope is this. When you feel differences in values, pag may misunderstanding, pag may fighting over things, pag mayroong unmet expectation, pag mayroong differences in personality, pag may stress and tiredness, yes, you will feel all of that until you are alive. And the hope is this. When you feel this list, the hope is that our conflicts can drive us closer to God. Kasi minsan, hindi talaga kaya ng pasensya mo eh. Hindi talaga eh. It will go beyond you. For example,
When I was studying for this message, konti lang ang stories na nilagay ng aming mga teachers. Ano lang talaga, principles, Bible principles. So sabi ko, ano kayo maganda dito? Alam niyo, yung mga anak ko nandyan kanina, one of my deepest prayers sa mga magiging magulang dito, at alam ko may potential ba maging magulang yung katabi mo? O madayang magulang, di ba? Yung maging parent ng mga maraming anak. Ilang anak gusto mo? 3, di ba? Ikaw? 2. Bakit kaya? Pinagkaiba nun. Tuition, di ba? Ako may 4 po ako na puro boys. One of my deepest prayers, not only, talaga naman sana lumaki sila ng maayos, maging gentleman sila, kung sino man chick sa makikilala nila someday, sana talaga namang makita nila si Lord sa kanila. Yung ganun yung talagang, Lord, sana maging gentleman tong mga anak ko. At sana makita nila na kung gano'n sila kahalaga, huwag nila i-compare mga sarili nila. May mga deep prayers ako doon, pero one of my deepest prayers talagang deepest prayers, masalo ngayon maliliit pa lang sila. Sana, Lord, mababait yung yaya namin. Yung talagang iiwan mo sa bahay, yaya, ikaw na muna bahala. Ay naku, for 2 years na, mabait na mga kasambahay namin. Talagang, ilang years na ba kami kasal? 7 years? Shucks. 2018. 7. Tama ako, kita mo Nakabahan ako parati, mali ako parati dyan. So, sa years namin, nakailang mga kasambahay na po kami. May mga 1 week lang, may mga 3 days. Pero so far, yung dalawang to, talaga naman, 2 years. Di ba? Lahat ng gusto, binibigay ko. Talaga naman. Advance, sige, hanggang December, lang. Basta magstay ka. Diba? At si Angela would always tell me, baka inaabuso ka na ng mga yan, ha? She would always remind me of that. Hinay-hinay lang. Ako naman, ang perspective ko, as long as mahal nila yung mga bata, as long as inaalagaan nila yung mga bata, as long as nakikita ko talaga naman, pinapakain, pinapaliguan, basic lang, masaya na ako. Then one of my yayas, nakakatawa, yung one of my yayas requested not only a day off. Sabi niya, Sir, gusto ko po ng week off. Wow. Ganon? Oo. So, week off, sir. Fully paid, sige. Ano pa? Sir, gusto ko sana pag uwi ko sa amin, airplane. Sige. Book na natin yan. Tapos, sir, yung pauwi ko, plane din. Sure. Ano pa? Tapos ito, sir, nung 10 to Sir, pwede ba yung sweldo ko hanggang 30? Sure! Anong 30? This month o next month? Pag mayaman ka, ganun talaga. Hindi ba kayo ganun? Kasi birthday ng nanay, pinayagan ko. 1 week. Eto na, nung 17, nasa Jensen ako. Nandun ako sa Jensen. If you remember, I was there giving a talk there Sunday. Then, of course, since I was in Jensen, nagpa-arrange pa ako ng driver sa pagdating niya. Pati ano yun, yung welcome home, yung gano'n. Hindi na ako, nagpa-arrange siyang gano'n. May driver na lang, just waiting for her in the airport. Alam ninyo, hindi sumasagot. Alam mo, sabi ko sa driver, baka ikaw yung mali. Diba? Walang mali yung iya. Ikaw yung mali. Tingnan mo yung number kung tama. Sir, nandito talaga ako. O ganito, may picture ako sa sinend. Hanapin mo yung per ganun. yung per bay. Hanapin mo dyan. Hanapin mo. Tapos sabihin mo yung pangalan niya. Hanapin mo, nandyan lang yan. Kasi nag-reserve na ako ng ticket. Tapos tinignan ko, nag-arrive na yung plane na. Dapat nandyan na yan. 3 hours. Wala. Grabe, no? Alam niyo, hindi dumating. Hindi umuwi. Tapos, ito na, alam mo yun, nagbibigay ako ng talk sa Jensen, tawa ng tawa yung mga tao, ako umiiyak sa loob ko. Wala akong yaya pagbalik, isa lang, kawawa naman yun. Ganoon. As I went home, pag uwi ko, Angela has her events. May mga events ang asawa ko wedding coordinator. Ito na naman ako. Ako na naman sa mga bata. Ako talaga naman. I will wake up early, bring them to school, then go home, and then pick them up again. Yung gano'n na namang routine. Tapos pinapakain ko sila, hindi na lang sa bahay kasi magulo. Pinapakain ko sila sa ano ba? Basta sa mga, yung mga eat all you can, yung mga gano'n. Hindi, biro lang.
Hindi, sa Valle Verde lang member po ako doon. So yung ano lang, para cook meals, hindi yung mga take-out. Para yan. Tapos tuwing may isang beses may talk ako, dinala ko sila lahat kay mama, doon sa bahay ng parents ko dati. Hanggang ngayon, bahay rin naman nila. So, yan, dinadala ko. Tapos magtutalk muna ako, babalikan ko. Talagang grabe. I put so much effort on this. Pero have you ever noticed it? Pag masyadong malaki yung effort mo, nagiging sensitive ka. Sensitive. Yung hindi lang mag-thank you, naiinis ka. Kasi nga, ang dami mo na iniisip eh. Isang beses parang may point ako, sandali. Hindi lang ako nag-open up dito, parang therapy ko to eh. Wala naman nakikinig sa akin eh. Alam mo yan? Hindi, lang. So one time, ito si Julio, sinundo ko sa school. Late ako ng konti, dami kong errands. Yung pagdating ko sa classroom na, kasi nga, yung teacher nandun, alam mo si Julio, yung parang tingin niya sa akin, parang, you're late. Alam mo, may mukha si Julio na parang disappointed. Ako parang, sorry no. Ang daming ginawa si Dad. Tapos si Javi, naku, pag hinanda mo ng pagkain, I don't like the food, Dad. I don't like the food. I don't like the food. I don't like you. Kainin mo yan! Nagkakainin mo yan! Pag di mo kinain, nagagalit na ako. Si Mateo, nag-birthday recently, di ba? Binigyan akong regalo. Alam mo, walang thank you talaga naman. Yung parang pagbigay ko ng regalo, parang, So, si Angela, pagkatapos ko bayaran ng mga bills, alam mo yung parang, B, nabayaran ko na ha. Yeah, okay. Alam mo yung nagiging sensitive talaga ako. Kasi sobrang dami mo nilagay na effort, tapos wala man lang, Last na lang. Ito na lang, last. Last Wednesday was the last school day, di ba? May activity sa school. Ano ba yan? Kanina pa yan. Isa pa! Hanggang dito, sinusundan ako ng inis ng ulo ko. So may activity, sensitive ako. Hanggang ngayon, actually. So si Javi and Julio, may activity sa school. Dapat ako kasama ko si Angela. Ati-atihan, alam mo yan, yung linggo ng wika. Parang si Alex Ayala, yung may linggo ng wika na nangyari. So si Mateo, eto na. Hindi makaalis si Angela kasi si Mateo, nagsusuka, nag-LBM. Sabi ko sa kanya, limit niya yung kape niya. Eto na naman. As in, LBM talaga. Sabi ko, hala, paano to? Angela, hindi ko kasama. Hindi pa naman ako marunong magsuot ng mga ati-atihan ng mga anak. Paano ko gagawin to? So pagtingin ko, ito po yung nangyari kay Javi. Tingnan niyo, ha? Dapat full body yan. Hindi ko masuot to dahil natanggal. Hala, paano ko gagawin to? So sinabi ko sa teacher, may double-sided ba kayo? Kasi didikit ko lang po. Sabi ni teacher, ay, wala ako. Meron akong glue gun. Okay na rin po yan. Imagine mo, yung parents nandun ako sa gilid. Glue gun. Nung nag-glue gun ko na, hi! Next slide. Kita mo, glue gun lang yan. Tapos naidikit ko na, okay na. So okay na yung grade 2 ko. Okay. Tapos naalala ko, shucks, may kinder pa pala ako si Julio. Takbo ko sa classroom ni Julio. Pag takbo ko sa classroom ni Julio, pinicturean ko kagad kasi ito yung itsura niya. Si Julio po yung naka-red. Next slide, mas maganda. Mas malapit. Ano ang mali? Lahat naka-blue. Siya lang naka-red. Tignan mo ang alam mo yung mukha niya, yung parang you've disappointed me again. Parang Dad, for real? Yan na naman. So tingnan mo, hindi siya nakikipag-uusap sa mga classmate niya. Yung teacher niya, hindi siya tinitignan.
So talagang sabi ko, hala, mali si Hul. Alam mo, grabe yan. Talagang tumakbo ka agad ako, takbo ako sa labas. Sa labas ng Don Bosco Mandaluyong, may palengke. Imagine mo, kung laki-laki ko. Hey, ma'am, meron po ba kayong blue nga rito? Nakahanap ako ng blue. Takbo ka agad ako. As ito na yung itsura ni Julio. Kita mo? May pag-ganon-ganon ng ngiti. Kanina parang may look of disappointment. Ngayon nakaganon na. Ayan siya sa dulo. Ito. Di ba? Late na bata. Ayaw kumain kasi. So ito yung talagang... sige, next slide. My trigger was this. Sige, yan. Stress and tiredness. So ano nagagawa ko? Sabi ko kay Javi, kumain ka. Kumain ka! Noong naka-iPad, alam mo, tinatapon ko yung iPad. Ayaw kumain eh. Nasisigawan ko yung bata, susungitan ko si Angela, yung asawa ko. Ang problema ko kay Angela, pag nagsungit ako, mas masungit siya. Di ba pwedeng masungit lang ako? Yung ako naman na masungit this time. Di ba? So si Mateo, di ba, nag-LBM, binibilang mo ng gamot, yung mga Vitalite na yan, para umukay ang tiyan niya. Tapos bibilang mo ng pagkain, aakyatan mo ng pagkain, hindi makatayo. Aba, nung nakakatayo na, nung magaling na, alam niyo, ginagawa, gumagawa na naman ng kape. Why, sabi ko, tumigil ka na. May mga conflict sa family, yes? Sino dito may conflict sa work? Marami akong kwento ninyo. Alam ko mga kwento ninyo. Mini-message nyo ako eh. Yung kwento nyo sa mga boss ninyo, kwento nyo sa mga colleagues ninyo. Ang daming conflict sa ministry. Ang dami kong kwento dyan. Ang dami kong conflict sa ministry. So the question is this: how do you pursue peace in a world of conflict? Siyempre, pwede kang sagutin ni ChatGPT, pwede ka rin tumingin sa Bible. So, every time you look at the Bible, listen to this. Every time, kahit Katoliko kayo, kung Kristiyano kayo, when you look at the Bible, again, I opened up my notes again in theology, you have to look at this. Hindi ka lang pwede magbasa ng Bible at tignan mo, Judas hung himself. That's your word for me, Lord. Hindi. You have to know the context. Kailangan alam mo yung context. Yung kultura nila that time. Again, this was written for the Jews. Hindi ka naman Hudyo. So hindi mo alam yung mga konteksto nila. You have to know the audience. Sino audience nila? Israelites ba? Early Christians ba? Gentiles ba? Captured ba? Yung author, anong perspective ni Matthew? Tax collector siya. Anong perspective ni Mark? Si Mark hindi siya kasama sa 12 apostles. Sino siya? Tagasulat siya ni Peter. Sinasabi sa kanya ni Peter lahat. Si Mark naman, sige, sulat ng sulat sa perspective ni Peter. Tapos, sino si Luke? Doktor siya. Kaya pala maraming healing stories. Si John, sino ba siya? Siya yung chuchu. Yung talagang love na love lang niya si Jesus. Kaya marami kang, for God so loved the world, that gave His only Son. So, marami. So, si Paul, anong perspective niya? So, you have to consider anong purpose, anong genre, ano ba yung history, poetry, prophecy, letter, character ni Lord, yung Jesus, the point to Jesus, and application today. So, what does the Bible say about how do you pursue conflicts? Number 1 is this. Be a person of your word. Hello? Pakitingnan ng mga katabi. Pag nangako ba yan, ginagawa talaga niya. Magda-diet na ako. Promise. Mag-iipon na ako. Hindi ako bibili sa Lazada this day. Conflicts happen when people break promises. Diba? Yan naman ang reason eh. Ang daming conflict. So what does the word say? Again, you have heard that the ancients were told, you shall not make false vows.
But you shall fulfill your vows to the Lord. But I say to you, ito na naman si Jesus, but I say to you, take no oath at all, neither by heaven, for it is the throne of God, nor by the earth, for it is a footstool of his feet, nor by Jerusalem, for the city of the great king, nor shall you take an oath by your head, for you cannot make a single hair white or black. So what does it mean? During biblical time, again, culture, context, author, si Matthew. So let's see. During biblical times, the oath, pakisabi nga oath, sa atin promises. The promises are very, very important. Hindi sila basta-basta nangangako ng wala lang. Very important. As in, kahalaga siya ng promises na sinabi mo by words at saka promises sinabi mo by written. Very, very important for them. Ito yung sinasabi nila. I swear by God's name, you will always hear them. Kunyari, money, nanghiram ka ng pera. I swear by God's name, ibabalik ko sa ito. I swear by God's name, may binibentang animal sa palengke. I swear by God's name, malinis to, healthy to. I swear by God's name, I'm telling the truth. So pag sinabi nilang swear by God's name, very, very important yan. Ngayon, syempre, kung gusto nila magsinungaling, nakakita ng loophole. Alam niyo yung loophole, yung naghahanap ng mali o naghahanap ng loophole sa batas? Dati na po yan, hindi lang po ngayon yan. So anong ginagawa nila? Instead of saying, I swear by God's name, they say, I swear by the heaven. I swear by the temple. So pag nahuli sila, ay hindi naman ako swear kay God. Nahuli ako, nag-swear ako sa temple. Di ba, ang daya? Pakitingnan ng katabi. Mukhang nadaya na ba yan? Nadaya na ba siya? Sino sa inyo dito may binili na sa marketplace tapos hindi dumating? Di ba? Nadaya na. Di ba? Hindi mo tinignan yung source. Madalas yan si Angela. Sabi ko, saan ka kasi bumibili? Today, we still do that. Ano sinasabi ng mga tao pag, kunyari, mangungutang sa'yo? Ano sinasabi? Bayaran ko yan. Ha? Pexman. Oh, mamatay mo yan. Tama. Mamatay man ako. Di ba, mamatay man nanay ko. Hindi lang may po yung nanay mo. Hindi mo alam patay na yung nanay niya, dati na. So Jesus is asking us, be a person of your word. When you can be trusted, you help bring God's goodness into our broken world. Isa to sa mga natutunan ko kay Papa sa dad ko, na of course passed away last year. Ang sinabi sa akin ni Papa, John, pag sinabi kong gagawin ko, gagawin ko. Pag sinabi kong hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Yes po, Papa. You have to be a man or a woman of your word. Be a person of your word. Amen? Number 2, respond with grace, not hate. Grace, not hate. For you have heard that it was said, ito na, maganda tong topic na to. Eye for an eye, tooth for a tooth. But I say to you, do not show opposition against an evil person. What? Di pwede mag-show na opposition sa isang demonyo, sa isang evil na tao. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other toward him also. Hello? And if anyone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak also. Saan nakuha itong teaching na to? Hindi po nila pauso to ha. Kinuha po nila to sa Exodus. Again, time po ni Moses. Sabi sa Exodus 21, but if there is any further injury, you shall appoint as a penalty life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Grabe, no? Question. Ang teaching ba ni Lord sige, pag sinaktan ka, saktan mo rin. Sige lang. Nasa Biblia yan. The eye for an eye teaching
is not really to encourage revenge. The eye for an eye teaching is this, is to limit revenge. Kasi may sumusobra. May kilala kayong ganun, yung, kunyari, may isang tribe, inatake yung isang tribe during the time of Moses, may 10 namatay. Tapos nagplano tong mga to, sige, atakihin natin sa yung tribe na to. As ang ginawa ng tribe na to, pinatay yung buong angkan. Sabi ni Moses, 10 yung pinatay dito, 10 lang din dito. Limit lang. It was necessary during that time. Paano ba ito? Maganda ito eh. Eye for an eye is a proportional justice. Sino ba pwedeng tawagin? Si Jay, kamukha mo naman si Jesus eh. Sige, halika. Huwag na lang ikaw. Si Nigel, halika dito, Nigel, halika, Nigel. Gusto ko picture mo kami ni Nigel, ha? Si Nigel po ay single. Pag malaki investment mo sa youth, pwede kang sumunod sa akin, ha? Kasi gastos kayo eh. Okay, hindi. Kunyari, sarap sampalin ni Nigel ngayon. Alam niyo, kaya may eye for an eye, kasi kailangan yung proportional lang yung galit. Hindi, kasi for example, yung nangyayari ngayon sa Middle East, di ba, patayan sila talaga. Ngayon, ubusan ng lahi. Hindi nila sinusunod yan. Sabi ni Jesus, huy, shh, wag ganyan. Hindi pwede yan. Gusto ko peace. Hindi niya gustong violence. For example, ito 3 practical reasons. Number 1, turn the other cheek. Sabi niya, wag eye for an eye, wag tooth for a tooth. Tatlong practices na pwede mong gawin. Number 1 is this, turn your other cheek. Whoever slaps you on your right cheek, turn the other toward him also. Di ba? Pakitingnan ng katabi. Nasaan ang right cheek niyan? Ha? So, tingnan niyo. Ito, konting Bible story lang tayo. Si Nigel, ito po siya. Saan ang right cheek ni Nigel? Ito o ito? Ito ang right cheek niya. So, ibig sabihin, paano sila mag-away? Paano niya sinasabi na slap on you? Pag whoever slaps you on your right cheek, ibig sabihin, by the way, hindi nila ginagamit yung kaliwa for admin stuff. They use their left hand for holy things. So ito admin. So if you will slap the right cheek, anong ginagamit nila? Ito. Paganyan sila. Wait, ready ka na? So when you say right cheek, pag gusto nilang i-insult yung isang Israelite, ang slap nila paganyan. Pak. Grabe naman to, talagang with action. Anong gumalaw? Pak. Ganyan. Pak. Relax ako. It's a backhand slap. This is a gesture of humiliation. I humiliate you. You are beneath me. Single ka naman eh. Huwag ka magpapasambal kahit kanino ha. Hindi pwede yan ha. Bakit sabi ni Lord, turn the other cheek? Ibig sabihin mo, magpabugbog ka? By the way, they don't slap like this. Yung mga napapanood natin, kila Sharon Cuneta. Di ba hindi sila ganyan manampal ganito. Pak. Right cheek. Now, they don't slap you with the right palm. Right cheek, right palm. Why? Because, listen to this. This is not a posture of humiliation. This is a posture of blessing. A posture of closeness. This is intimacy. Wala pang gumaganito kay Nigel eh. Meron na ba dati? Dati wala pa. The past years, wala pa, di ba? So anyway. Since birth? Wala ka naging girlfriend? Meron na. Wala na kayo ngayon. Inabawian na kayo. Sumasakit ah. This is a posture of intimacy. Pag ginanyan mo.
So sabi ni Jesus, hoy, pag sinampal ka ganyan, i-offer mo yung kabila. Di ba may kasabihan tayo sa Pilipinong ganyan? Pag binato ka ng bato, batuin mo ng bato. Hindi. Tinapay or kindness ang ibalik mo. Turning the cheek is a brilliant move. Ipakita natin. This was a non-violent, humble, yet assertive invitation for the aggressor to see your value as a human person. If somebody shows you humiliation, ipag-pray mo. Grabe. May nag-insult sa'yo sa Facebook. Na-bad trip na ba kayo sa Facebook? Parang in-insult na ba kayo? Parang binad trip na kayo. Alam mo, respond with grace. May nag-chismis na ba sa inyo? Ay! Keep your integrity. Huwag kang lumaban. Pag may conflict sa office, de-escalate mo lang. Huwag kang magmataas yung boses, huwag kang mataas ang boses, walang matatapos dyan. Di ba, Nige? Pak. Sino ba type mo? Upo ka na, Nige. Thank you. Palakpakan natin si Nigel. Don't repay insult with insult. Don't let hate control you. Pakisabi sa katabi, don't let hate control you. And reflect God's love even when wronged. Amen? May pinasimple ako dyan. Isang liner lang. Let your peace be louder than their insult. Let your peace be louder than their insult. Nag-notes ka, Rika? Notes ka? Okay. Number 2 is this. Ito, maganda daw. So, slap. Nahit, okay ka na? Kasi pangalawa, ikaw ulit to. Hindi, biro lang. Case number 2, give your cloak to. If anyone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak also. Grabe, no? Ano ibig sabihin nito? Again, let's look at Exodus. Exodus 22, it says, if you ever seize your neighbor's cloak as a pledge, ibig sabihin, nag-pledge yung neighbor mo kasi umutang sa'yo, tapos you seize your neighbor's cloak as a pledge, parang, hoy, babayaran mo ako, nagpa-pledge ka, you are to return it to him before the sun sets. So, for that is his only covering, kasi gabi na malamig. It is his cloak for his body. What else is he to sleep in? So for example, ito. Nasaan na ba yung aking... next, Jed. Ito po ang pangalawang single kong kakilala din. Sorry po, mapili itong mga lalaking to. Ewan ko ba sa mga to? So, anong sabi niya sa time ni Moses? Lahat po ng tao doon may cloak. Si Jed nangutang sa akin. Kasi kailangan niya ng pera eh. Magde-date siya eh. Kailan ka last nag-date? Di relax. So, pag binigyan ko siya ng anything, pera, ari-arian, para, alam mo yun, para sure na ibabalik niya, akin na yan. Akin na yan. Yeah. I will keep his cloak. Bakit? Parang ano to eh. Sure, parang ano lang. Sigurista na magbabayad. Pero tignan niyo sabi, pag hindi ka pa, if you are to return it to him before sunsets, kahit hindi ka pa niya nababayaran, ibabalik mo sa kanya. Kasi, kawawa naman siya. Diba? Itong mukhang to, mukhang kawawa. Wala siyang kakainin. Pero syempre, lahat ng batas nakakita ng loopholes. Again, dati na po yan. These are the crooks looking for legal loopholes to do evil. So anong ginawa? Anong ginagawa na during Jesus' time? Pag may utang, they don't get the cloak.
they get the tunic. Nahuhubarin. By the way, gusto ko lang pong i-promote ang ating FeastCon upcoming. Christ-centered, anchored, all together. So, imbis na cloak yung kukunin, yung tunic yung kukunin. Akin yung tunic mo! Ingatan mo. Kasi baka hindi tayo ready sa pang-mature roles pa dyan. Kukunin niya yung tunic. Akin na to. Sa'yo yung, suotin mo yung cloak. Suotin mo. Pero imagine niyo, wala na suot dapat to. Titanggalin natin para totoo yung analogy natin. Hindi. So imagine mo, kukunin niya yung tunic. Siyempre may promotion. So wala siyang suot sa loob, nasa kanyang clothes. Palagay mo, mas malamig. Mas malamig. Mas may pressure. Ibalik yung kung ano man ang hiniram. Kaya anong sabi ni Jesus? Tignan niyo ito ha. Ang ganda ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, give your cloak to so that their cruelty will be revealed. Ibig sabihin, kinuha yung tunic mo, ibigay mo na rin to. Yan, bigay mo yung gusto niya, di ba? Pag binigay ito, imaginein mo, ako yung nagpautang. May hawak akong tunic, may hawak din akong cloak. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Sobrang sama mo. May mga mas sobrang sama ba kayo nakikita sa Facebook ngayon? Sobrang gahaman. So, sabi ni Lord, ibigay mo rin. Bakit? Sino ngayon ang mali? Sino ngayon ang nagmumukhang mali? Sino? Ba't ako? Hindi ako. Yung nangungutang. Ikaw. Gets niyo? Yung, gusto mo? Sige, sa'yo na lahat. Sige, ano pa? Ano pa gusto mo? Grabe, no? Kaya, Jed, pag nagmahal ka, kung sino man yan, wala lang. Susuportahan kita. Yan lang. Love you. Baby boy. Love you. Sige na. Ayun ka na doon. So, Jesus wants to expose injustice, not by violence, but through costly generosity. Last is this. Third is walk a second mile. Whoever forces you to go 1 mile, go with him with 2. My last example, so single po si Nigel, single po si Jed. My last example is Miguel. Miguel, my last single person. Hindi, wala. Gusto ko lang i-announce sa single ka rin, Miguel. Yun lang. Ang ganda nito, kasi sabi ko, anong sabi sa word? Whoever forces you to go 1 mile, go with him with 2. Ang ganda, kasi I'm not sure if you're watching The Chosen. The Roman Empire has a law, has a decree. Ito yung decree nila. The soldiers, during that time, the Roman soldiers, can force anyone, everybody say force, can force anyone in the street to carry their gears. Basta lahat, ipapakarga nila, pero 1 mile lang. Ang ganda nito kasi sa Chosen, again, this is a gesture of humiliation. If you're watching The Chosen, season 4, this was actually shown, itong scene na ito. I won't show the clip because I don't want to get banned. So picture na lang. May show doon na there was an episode that the soldiers saw the 12 apostles with Jesus walking on the street. They were going somewhere in Bethany. And then the soldiers suddenly sabi, buhatin niyo itong shield ko. Di ba? Ikaw ba leader dito? Suotin mo yung ano ko. Pak! So they were mocking them.
Tapos, syempre, imagine mo sila Peter, sila Simon of Zealot, sila Judas, sila parang all this time, for about 2 to 3 years now, you've been saying you're the new guy, you're the kingdom builder, you're the son of God. But why are we doing this? Why are we so humiliated? I want you to look at their perspective. Pinakarga sila ng mga shield, ng mga sword. Tingnan mo yung mga itsura nila. Bad trip sila. Tapos may mga mile markers sila. So talagang kinakarga nila lahat yan. Talagang nagmamumble sila. Tapos si Judas pinakita doon. Ito na doon yung simula niya na hindi siya naniniwala. Tapos sila Peter, sige na nga, sundin natin. Di naman siya nagre-reklamo, so huwag natin magreklamo. So they were all carrying all of this stuff for 1 mile. Excited na sila. 1 mile. Nung nakarating sila sa 1 mile, ano sabi ni Jesus? I'll go for 1 more mile. Now, I want you to look at the perspective of the apostles. Tiniis ko na yung 1 mile. Ano sabi, boss? Ano sabi mo? Isa pang mile? Ay! Talagang grabe yung kabad tripan nila. Now, let's go for 1 more mile. Then they went for 1 more mile. The first mile is an obligation. Obligation. Ipakita natin. The first mile is an obligation. But the second mile is what? It's a gift. Let me talk to those na pagod na sa trabaho. Pakitingnan ng katabi. Mukhang siya ba yun? I'm not saying you take the all-nighter shift. Yung parang, no. I'm telling you to turn duty into love. Hirap ng tutok na to, ha? Hirap to. Yan ka na naman. Sa'yo ba yung kukoy? Tigilan mo ako, kukoy. Never lang. You have to turn duty into love. Amen? The world will tell you, hoy, get even. Yan o. Okay, next slide. But Jesus is telling us, get even better. Get even kinder. Ay, Lord. Ang sarap itok, mahirap pong gawin to. That's why, alam ni Lord na mahirap. That's why to love your enemies is beyond human. It is divine. God showed this when He loved His enemies. Di ba? Mahirap para tawarin, di ba? Wala ka namang ginagawang mali eh. Maayos kang empleyado, maayos kang tao. Tapos biglang magpapatawad ka, excuse me, you're not human anymore. Naks. You're divine. You're tapping the divine. Lord, I need you right now. And again, I don't know your situation. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung sakit. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung hurt. Hindi ko alam kung anong abuso yung sinabi sa inyo. But can you join a light group? Let's talk about it. Can you phone a friend, message me, and let's talk about it. Let's process this. Kasi hirap eh. Let's tap the divine. Amen? Can we all stand, please? I'm about to finish. I started my talk about telling you how tired I am. Di ba? Parang napakadami kong ginagawa.
Pagod na pagod. Actually, itong 4 days na walang pahinga, actually 5, naging 5 kasi kasama yung today na walang pasok yung mga bata. It's really a gift talagang, sorry, may sipon pa nga ako. Talaga napagod talaga ako. But it was a gift. This rest was a gift. So I remember, nung Wednesday na dami ko, yung kwento ko about Javi, naglugan ako, Hulyo, punta akong palengke. So Wednesday yun, alam ko nung Thursday, alam ko yung Thursday ko free. Alam mo yung Thursday ko, wala akong gagawin. Yung Thursday ko, alam kong bakasyon, di ko kailangan gumising ng maaga. Talagang natulog ako. Paano nyo malalaman kung masarap ang tulog ninyo? Sige nga. Ha? Ano nag-a-alarm? Ano yun? Anong kailangan tulog yun? Ha? Walang alarm. Ano pa? Pero anong nangyayari pag tulog ka? Nananaginip ka. Hindi bangungot ha, iba yun. Nananaginip ka. Grabe. Ang tagal ko na pong hindi nanaginip. Ang tagal na. Na-realize ko lang nung Thursday, nung pagising ko. Ang tagal ko na hindi nanaginip. Itong Thursday, nung Wednesday night, nung pagtulog ko, wala na ako. Hindi ko na alam kung nakauwi yung asawa ko na maayos. Basta, nakita ko naman siya nakauwi nung araw na yun. Pero talaga sabi ko, pagod na ako talaga. Tapos sabi ko, shucks, talagang bukas walang gagawin. Nakatulog ako. After ko mag-pray sa mga bata, after namin mag-pray together, may routine po kami ha. So after nung routine namin of praying, nakatulog na sila. Pagod na pagod sila kakasayaw eh. Sa school, tapos yung bunso, ganun din. Tapos, nakatulog ako. Share ko sa inyo. Hindi ako dream interpreter ha. Baka sabihin nyo, ay, may interpret akong dream mo. Hindi. Share ko lang sa yung reflection ko. My dream? I think it was the first time that I dreamt of my dad. Again, my dad died last year. Siya po ang favorite driver ko sa lahat. Siya ang all my life, siya nagda-drive, di ba? Siya yung driver ng family. So, nasa kotse kami. Siya nagda-drive. Tapos ako nasa passenger seat, nakatingin sa kanya. Tapos, nagda-drive siya. Alam mo yung drive niya, yung gato, nakatingin sa akin. Hindi sa road. Da-drive siya, tapos nakatingin siya sa akin. Tapos nakasmile siya. Ako naman nakatingin lang sa kanya, pero alam niyo yung road namin? Nasa mountain kami, bumpy. Bang, bang, bang. Actually, nahulog nga kami sa cliff eh. Nahulog kami sa cliff. Tapos I was looking at him. Alam mo yung chill lang siya. Nahulog kami sa cliff, tapos umangat ulit kami. Bumpy, bumpy, bumpy. Tapos he was just smiling at me. Tapos ako parang, yun lang. Nagising na ako. 3 a.m. Again, I'm not a dream interpreter, but I miss my dad so much, but he was just smiling at me in this bumpy road. I did not feel any panic. Wala. Again, I don't interpret dreams, but let me share my reflection. Kasi pagising ko, tinype ko kagad eh. This was the 3 lines I typed. Kasi naatok pa ako eh. So 3 line lang. I am not alone. God's favor is with me. My dad is cheering me on. Hindi ko alam. Bakit yun napaningin? Baka bumpy yung buhay. Nakangiti siya. Chillax ka lang. I got it. I don't know. Pero minsan kung pagod ka na, the Lord will remind you of, again, things to keep you going. Or baka nung natutulog ako, nagsusumbong talaga ako kay Papa. Tulungan mo ako dito. Hindi ko alam. But let me end by Matthew 5:48. It says, therefore, you must be perfect. Ito na po yung last na verse sa loving your enemies. Therefore, you must be perfect as your heavenly Father is perfect.
What is perfect? Perfect is this. Perfection in God's eyes is not flawlessness, but fullness of love. So the Lord is maybe telling some of you, be full of love. Be full of love. And when you're full of love, you can call Nigel again, slap the right cheek, offer the other cheek. You have the privilege that you can, gusto mo ibigay lahat, you can just give it all. And you can let go and let God. Amen? So allow the Lord to complete this message as you go home tonight. As you go through the week, allow Him to, ano ba yung mga sinasabi mo, Panginoon, para sa akin, sa linggong ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Just be in the moment of rest. Yes, be sensitive, but be sensitive in His grace. Be sensitive in His healing. Be sensitive in His love. Father, I'm here. I want nothing less but You. So as I worship You one more time tonight, I allow You to be God once again. In Jesus'